sa mapa mga kabayan, tatlong interchange na lang ang kulang nito mga kabayan na bubuksan na malapit, no? At pagkaalam po natin sa darating nitong taong 2024, yung remaining na tatlong interchange, yung Governor's Drive Interchange, Open Canal Interchange at Kawit Cavite Interchange mga kabayan. Ngayong taong 2024, asahan po natin na mabubuksan na po yan. At dito po tayo mag-update ngayon sa Governor's Drive Interchange sa may Dasmariñas, Cavite. Good morning po mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibagong update dito po sa Calax, Cavite, Laguna Expressway. Ayan po mga kabayan, binubutas na po itong kahabaan ng Arnaldo Highway, yung ilalim. At tapos na rin po yung mismong pinakalumang daanan ay nabalik na po sa dati. So ngayon mga bayan, ito po yung latest update ngayon na samahan niyo po si Purga Studio dito sa Governor's Drive Interchange mga kabayan, dito po sa Cavite Laguna Expressway. Ito yung nagsisimula sa Mamplasan, Binyan, Laguna. Ito yung nagtatapos sa Kawit, Cavite mga bayan. May haba po itong 45 kilometers mga bayan. Samahan niyo po si Purga Studio sa ating panibagong update dito po sa Calax. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Let's go! Yan po yung ilalim mga bayan, Yan. Huhukayin nila itong ilalim. So ngayon, yung building dyan sa kabila, inuumpisahan ng hukayin. Ayan, Yan. Matatamaan pala itong pabrika rito sa tapat, Kasi dito yan lulusot, sa ilalim mga bayan, Yan, dyan diretso, pag ganun. Ito na yung kahabaan ng Arnaldo Highway. Ito naman po yung papuntang Gerald Trias, pakanan, pag ganun, pakanan yung Gerald Trias. Itong pakaliwa, papuntang Dasma, SM Dasma, at Robinson Dasma, at paakyat ng Tagaytay, dito pakaliwa, doon sa dulo. Ayan po mga bayan, Love Philippines, bagong Pilipinas. Ayan po mga bayan yung mismong pinaka-interchange nitong Governor's Drive. Ayan na po yung toll gate, masisilayan natin. May bubong na siya, At napakalapad po yung area rito. Itong napakaswerte yung mga malalaking negosyo. Asahan po natin itong area ng General Trias at mismong Arnaldo Highway at nitong Dasmariñas mga kabayan, ay kapag ito ay mabuksan na po ito, yung mga daan na ito ay yung Gentry at Arnaldo, yung Aguinaldo, asahan natin na kahit konti, mga 50% or something, luluwag na po iyan dyan, yung kalbaryo na traffic sa area na yan. Dahil bakit laging traffic dyan mga kabayan, lalo na po sa SM Dasma, yung Robinson Dasma, dahil po napakaraming pabrika po yan dyan palibot mga kabayan. At lalo na po ritong dumami sa area na ito, palibot nitong interchange na ito. Ayan po, masisilayan natin. Ayan na po yung mga naglalaparang mga pabrika, nagtayuan na rin po dyan mga bayan. Nagtatayo sila dyan dahil po andito yung interchange. Mabilis po yung pagtransport ng kanilang mga produkto paluwas sa buong Kamaynilaan. Ayan yung baba natin dyan mga bayan, dyan na po yung alignment, tatagos doon. Yan po mga bayan, ilagyan natin ng arrow. Yan, sa ilalim ng Arnaldo Highway, huhukayin yung ilalim. Dyan po dadaan. Kaya kawawa yung building dyan sa tapat, yung kulay maro na building na yan. Matatamaan yan mga kabayan. Pati ang gate dyan sa malaking pabrika dyan, yung kulay blue na guard house yata yan, matatamaan din po yan mga bayan.
Ayan po, yung mismong tulay na bago dyan, sa ilalim po dadaan yung mismong expressway. Yang malalim na hukay na yan mga bayan, dyan na yan yung tatagos doon sa ilalim ng General Trias. Ayan no, yung mga sasakyan dyan sa bandang kaliwa. At ito naman po, yung mismong toll gate, no? Matagal na po itong nakahanda mga kabayan, no? Ayan. Kulang nito mga kabayan ay ngayon po ay lalatagan na po ito ng bubong. Matagal na po itong tapos, no? Na itayo na po, nalatagan na rin po ito ng mga rebars sa pinakataas. At ngayon po, i-proceed na po nila pag latag ng bubong mga kabayan. Itong mismong toll gate dito sa Governor's Drive Interchange. Asahan po natin itong buong Cavite ay maging industrial complex and economic zone dahil po sa napakagandang lugar nitong Cavite. Ang kagandahan po sa Cavite mga bayan, hindi siya masyadong patag at napakalalim yung mga ilog, no? At mayroon din diyang mga recrap, no? Mga project ni pinamadali na po yan ni Pangulong Marcos. May mga upload din po tayo dyan mga bayan, hindi muna ngayon i-upload, no? Ang upload natin itong priority natin, itong expressway like South Luzon Expressway, Toll Road 4 na may mga update din po tayo mga bayan. May mga upload din po tayo dyan dahil napakalaking tulong po ito sa ating transportation, no? Makakaiwas po tayo sa traffic at yung mga bayan na madaanan nitong expressway, asahan natin na luluwag at maganda na po yung daloy ng trapiko. Ito na po yung baba natin dyan. Ayan na po yung diversion road na yan. Rerouting nila, no? Dahil maghuhukay sila dyan sa kalagitnaan na yan. Ang alignment ng General Trias mga kabayan, ganyan pa rin yan mga kabayan. Mabalik pa rin yan sa dati kapag once na ito ay matapos na, no? Paghukay sa ilalim. Ayan. Yung kaharap sa ating camera ay papunta na po yan doon sa mismong Aguinaldo Highway, doon sa may Silang Interchange, no? Silang Aguinaldo Interchange mga kabayan. Ayan na po yung dito po tayo sa ground ang ating shoot, no? Para malapitan natin itong ginagawa rito. Ito na yung puspusa na ginagawa, pinaspasan. Ayan sa bandang kanan mga kabayan, no? Ayan, sa ilalim niyan huhukayin. At itong yan na po yung pinaka main road, no? Hinuhukay na ngayon.
po kay Ma'am Lisa Sica Torres and also Sir Tony Ray. Good day, idol. Pa-shoutout naman sa next vlog mo, Ma'am Lorraine Pamili ng Calamba, Laguna at Ligaw City, Albay. Pati na din Lorraine Pamili sa Canada at sa employee ng maliit na kumpanyang Ligaw Tours and Transport. God bless po sa Lorraine Family. From Sir Tony Ray. God bless. Itong bandang kaliwa mga kabayan, yung mga sasakyan, ay papunta po yan sa mismong Dasma. Robinson Dasma, SM Dasma, no? Ayan, yan yung alignment na yan. Papunta na yan doon. Papuntang Tagaytay, papuntang Carmona, ayan, South Luzon Expressway. No? At please po mga kabayan, huwag po tayong mag-skip sa ads, no? Malaking tulong na rin po yan sa aking pag-vlog. Maraming salamat and God bless po.